May mga araw na ang isang maliit na pangyayari ay nagiging simula ng isang kwentong hindi inaasahan. Isang sandali na tila ordinaryo lamang, ngunit kalaunan ay magbubunyag ng mga lihim, pagsisisi, at isang katotohanang kayang magpabago ng kapalaran ng maraming buhay. Sa araw na iyon, walang nakakaalam na ang isang simpleng kilos ng pangmamaliit ay magiging ugat ng isang kwentong puno ng sakit, galit, at sa huli, paggising ng konsensya. Ang mayamang babae ay kilala sa kanyang karangyaan at mataas na tingin sa sarili. Lumaki siyang sanay na ang lahat ay sumusunod sa kanya, na ang kanyang salita ay batas, at ang kanyang pangalan ay may bigat. Para sa kanya, ang mundo ay nahahati sa dalawang uri ng tao, ang mga nasa itaas at ang mga nasa ibaba. At kailanman, hindi niya inisip na maaaring magtagpo ang dalawang mundong iyon sa paraang magpapayanig sa kanyang paniniwala. Sa kabilang panig, naroon ang mahirap na babae. Tahimik, simple, at sanay sa hirap ng buhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may nakatagong tibay na hinubog ng mga taon ng pagtitiis. Araw-araw ay ginagampanan niya ang kanyang tungkulin ng walang reklamo, kahit pa madalas siyang maliitin at baliwalain. Para sa kanya, ang bawat araw ay laban, laban para mabuhay, laban para manatiling matatag, at laban para huwag mawala ng pag-asa. Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga landas. Isang sandaling walang plano, ngunit puno ng kahulugan. Sa isang mabilis na kilos, ang mayamang babae ay sinadyang nagwisik ng putik sa mahirap na babae. Hindi ito aksidente. Ito ay malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan at pagmamataas. Isang kilos na para sa kanya ay walang saysay, ngunit para sa nakaranas nito ay isang sugat sa dangal. Ang putik ay dumikit sa damit ng mahirap na babae, bumigat, at tila sumimbolo sa bigat ng diskriminasyon na matagal na niyang pasan. Ang mga mata ng ibang tao ay napalingon, may ilan na nagulat, may ilan na nagkunwaring walang nakita, at may ilan na lihim na natuwa sa eksenang iyon. Ngunit ang mahirap na babae ay nanatiling tahimik. Hindi siya umimik, hindi siya gumanti. Ngunit sa kanyang loob, may isang bagay na gumalaw, isang damdaming matagal nang nakabaon. Ang mayamang babae ay ngumiti ng bahagya, kontento sa kanyang ginawa. Para sa kanya, iyon ay isa lamang patunay na kaya niyang gawin ang kahit ano nang walang magiging epekto. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, may mga matang nakasaksi sa lahat. Mga matang hindi karaniwan, mga matang may kapangyarihang magbunyag ng katotohanan at magdala ng hustisya sa paraang hindi niya inaasahan. Ang mahirap na babae ay dahan-dahang umalis, bit-bit ang kahihiyan ngunit hindi ang pagkatalo. Sa bawat hakbang, may mga alaala siyang binalikan, mga araw ng pagdurusa, mga panahong siya'y pinili ang katahimikan kaysa sa gulo, at mga sandaling ipinangako niya sa sarili na balang araw, mauunawaan din ng mundo ang kanyang halaga. Hindi siya umiiyak sa harap ng iba, ngunit ang kanyang puso ay punong-puno ng emosyon na pilit niyang kinokontrol. Sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na unti-unting nagbabadya. Isang koneksyon na nag-ugnay sa dalawang babae, isang nakaraan na matagal nang tinakpan ng katahimikan at kasinungalingan. Ang mayamang babae ay hindi alam na ang taong kanyang hinamak ay may mahalagang papel sa kanyang buhay, isang papel na kung mabubunyag ay magpapabago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Habang lumilipas ang araw, ang insidenteng iyon ay tila nalimutan ng marami. Ngunit sa puso ng mahirap na babae, ito ay naging paalala ng kung gaano kalupit ang mundo sa mga walang-wala. Gayunpaman, hindi niya hinayaan na sirain siya ng galit. Sa halip, pinili niyang manatiling matatag sapagkat alam niyang ang katotohanan ay maisariling paraan ng paglabas. Sa kabilang banda, ang mayamang babae ay nagpatuloy sa kanyang marangyang buhay, walang pakialam sa damdaming kanyang nasaktan. Ngunit may kakaibang pakiramdam na unti-unting sumisiksik sa kanyang isip. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, parang may kulang, parang may isang bagay na hindi tama. Hindi pa niya ito binibigyang halaga, ngunit ang binhi ng pag-aalinlangan ay naitanim na. At sa mga anino ng pangyayaring iyon, may isang taong tahimik na nagmamasid. Isang taong alam ang buong katotohanan. Isang taong handang hintayin ang tamang oras upang ilantad ang lahat. Sapagkat ang bawat gawa ng pagmamataas ay may kapalit, at ang bawat sugat na idinulot sa puso ng iba ay babalik sa paraang mas masakit kaysa sa inaakala. Ang kwento ay nagsisimula pa lamang. Ang putik na ibinato ay hindi lamang dumi, ito ay simbolo ng mga lihim na matagal nang ibinaon. At habang unti-unting natutuyo ang putik sa damit ng mahirap na babae, ang katotohanan naman ay unti-unting naghahanda na lumantad,
handang gulatin ang lahat, lalo na ang babaeng naniwalang siya ay nasa itaas ng lahat. Matapos ang insidenteng nag-iwan ng marka sa isip ng marami, ang buhay ay nagpatuloy na tila walang nagbago. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may mga alaala at emosyon na muling gumising. Ang mahirap na babae ay bumalik sa kanyang pang-araw-araw na gawain, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay mas mabigat kaysa dati. Hindi dahil sa putik na dumungis sa kanyang damit, kundi dahil sa mga alaalang muling binuksan ng pangyayaring iyon. Sa bawat paghinga, may bumabalik na mga larawan ng nakaraan. Mga panahong siya ay mas bata pa, mas puno ng pag-asa, at hindi pa sanay sa ganitong uri ng pangmamaliit. May isang yugto ng kanyang buhay na pilit niyang tinago, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sakit na dala nito. Isang lihim na kung mabubunyag ay magbabago sa paraan ng pagtingin ng mundo sa kanya. Ang mayamang babae naman ay tila walang pakialam sa nangyari, ngunit sa kanyang isipan ay may kakaibang bumabagabag. Hindi niya ito agad inintindi. Para sa kanya, normal lamang ang mangibabaw at hindi mag-isip sa damdamin ng iba. Ngunit sa tuwing sumasagi sa kanyang alaala ang mukha ng babaeng kanyang hinamak, may bahagyang kirot na hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam na parang may mali kahit wala siyang makitang dahilan. Sa likod ng matibay na anyo ng mahirap na babae ay ang isang pusong matagal nang natutong magtiis. Hindi siya nagalit ng lantaran, ngunit ang kanyang katahimikan ay puno ng emosyon. May halong sakit, panghihinayang, at isang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya, kung bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa mga taong wala namang ginagawang masama. Ang insidente ay naging mitsa upang muling maalala ang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. May isang desisyon siyang ginawa noon, isang sakripisyo na nagbago ng kanyang kapalaran. Pinili niyang isantabi ang sariling kaligayahan para sa kapakanan ng iba. Isang pagpiling walang kapalit na pasasalamat, kundi katahimikan at pagkalimot. Samantala, ang mayamang babae ay patuloy na nababalot ng luho, ngunit may unti-unting lumilitaw na mga bitak sa kanyang perpektong mundo. May mga gabing hindi siya mapakali, may mga sandaling tila may kulang sa lahat ng kanyang taglay. Hindi niya alam na ang kakulangang iyon ay may kaugnayan sa babaeng kanyang tinrato na parang wala lang. May mga taong nakasaksi sa insidente na nagsimulang magtanong. Hindi man sila nagsalita, ang mga mata nila ay puno ng paghusga. May ilan na nakaramdam ng awa, may ilan na nakaramdam ng takot, at may ilan na lihim na naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Dahil ang ganitong mga pangyayari ay bihirang manatiling lihim magpakailanman. Ang mahirap na babae ay nagsimulang maghanda sa sarili. Hindi para gumanti, kundi para maging handa sakaling ang nakaraan ay tuluyang bumalik upang singilin siya. Alam niyang darating ang araw na ang mga lihim ay hindi na niya kayang itago. At sa araw na iyon, kailangan niyang maging matatag. Sa kabilang banda, may isang taong patuloy na nagmamasid mula sa malayo. Isang taong may alam sa buong kwento. Isang taong tahimik na naghintay ng tamang oras upang ilabas ang katotohanan. Para sa taong ito, ang ginawa ng mayamang babae ay hindi simpleng pangmamaliit, ito ay paalala ng isang kasalanang matagal nang inilibing. Habang lumilipas ang mga araw, ang ugnayan ng dalawang babae ay unti-unting lumalapit sa puntong hindi na maiiwasan. Hindi nila ito namamalayan, ngunit ang tadhana ay dahan-dahang hinihila sila patungo sa isang banggaan ng katotohanan. Isang banggaan na maglalantad ng tunay na pagkatao ng bawat isa. Ang mahirap na babae ay maihawak na lihim na maaaring magpabagsak sa mataas na pader ng kayabangan ng mayamang babae. Ngunit hindi niya iyon ginagamit bilang sandata. Para sa kanya, sapat na ang malaman na minsan sa kanyang buhay, siya ay gumawa ng tama, kahit pa ang kapalit ay pagdurusa. Ang mayamang babae naman ay patuloy na nabubuhay sa ilusyon ng kontrol. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, may boses na unti-unting lumalakas. Isang boses na nagtatanong kung sino ba talaga siya, kung mawawala ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan. Isang boses na pilit niyang binabaliwala, ngunit hindi na niya tuluyang mapatahimik. Ang kwento ay papalalim. Ang simpleng insidente ng pagwisik ng putik ay naging simbolo ng mas malalim na sugat, mga sugat ng nakaraan, ng pagtalikod, at ng mga sakripisyong hindi kailanman kinilala. At habang ang mga anino ng nakaraan ay unti-unting lumalapit, ang tanong ay hindi na kung lalabas ba ang katotohanan, kundi kung sino ang handang harapin ito kapag dumating ang oras. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong bumibigat ang katahimikan sa pagitan ng dalawang mundo na hindi kailanman dapat magtagpo.
Ang mahirap na babae ay patuloy na namumuhay sa anino, ngunit ang kanyang isipan ay hindi kailanman naging tahimik. Ang insidenteng naganap ay parang susi na muling nagbukas ng mga pintuang matagal nang isinara. Sa likod ng kanyang mga mata ay may mga alaala na matagal niyang piniling kalimutan, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pangangailangang mabuhay. May isang yugto ng kanyang buhay na nagsimula sa pag-asa at nagtapos sa pananahimik. Isang panahong siya ay maihawak na responsibilidad na hindi kailanman dapat ipinasa sa kanya, ngunit tinanggap niya ito ng buong puso. Hindi niya hiniling ang kapalit, hindi niya hinanap ang pagkilala. Ang tanging nais niya noon ay siguraduhing may isang buhay na ligtas, kahit pa ang sarili niyang mundo ang kailangang gumuho. Ang mayamang babae naman ay unti-unting nagbabago, kahit hindi niya ito inaamin. May mga sandaling napapahinto siya, napapaisip kung bakit may mga pangyayaring tila paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mukha ng mahirap na babae ay patuloy na sumusulpot sa kanyang alaala, hindi bilang isang hamak na tao, kundi bilang isang presensyang may dalang bigat. Isang presensyang parang may alam sa kanyang nakaraan, at sa mga bagay na pilit niyang tinatakasan. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw sa mahirap na babae na hindi na niya kayang itago ang lahat magpakailanman. Ang mundo ay may kakaibang paraan ng paglalapit ng katotohanan sa ibabaw, kahit gaano ito kalalim ilibing. May mga senyales siyang napapansin, mga pagkakataong tila ang tadhana mismo ang naglalatag ng daan upang ang lihim ay unti-unting mabunyag. May mga taong nakapaligid sa mayamang babae na nagsimulang makaramdam ng pagbabago sa kanyang ugali. Hindi man ito lantad, may mga sandaling siya ay tila nawawala sa sarili, parang may hinahanap na sagot sa loob ng kanyang isipan. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting nababahira ng pagdududa, at ang kanyang dating matatag na paniniwala ay nagsisimulang yumanig. Sa kabilang panig, ang mahirap na babae ay nagpasya na harapin ang posibilidad ng bukas na may tapang. Hindi dahil nais niyang ipahiya ang sinuman, kundi dahil alam niyang ang katotohanan ay hindi kailanman dapat ikahiya. Ang kanyang pananahimik sa loob ng maraming taon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay ng kanyang lakas. Ngunit ang lakas na iyon ay may hangganan, at ang hangganang iyon ay papalapit na. May isang detalye sa kanyang nakaraan na patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Isang sandali ng pagpili, isang desisyong kung hindi niya ginawa noon, ang kasalukuyan ay magiging ganap na iba. Ang desisyong iyon ang nag-ugnay sa kanyang kapalaran sa mayamang babae, kahit hindi nila ito namalayan. Isang ugnayang mas malalim kaysa sa anumang inaakala ng sinuman. Samantala, ang taong tahimik na nagmamasid ay nagsimulang kumilos. Hindi palantad, hindi pahayagan, ngunit sapat upang ilapit ang dalawang mundo sa isang hindi na maiiwasang banggaan. Para sa taong ito, ang katotohanan ay hindi dapat manatiling lihim magpakailanman. Ang bawat taon ng katahimikan ay isang taon ng kawalan ng hustisya. Ang mayamang babae ay nagsimulang makaramdam ng takot, isang emosyon na bihira niyang maranasan. Hindi ito takot sa pagkawala ng yaman, kundi takot sa posibilidad na ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa sarili ay maaaring mali. May mga alaala siyang pilit binubura noon, mga tanong na hindi niya kailanman sinagot. Ngayon, ang mga tanong na iyon ay unti-unting bumabalik, mas malinaw at mas mapilit. Ang mahirap na babae ay patuloy na nagdadala ng kanyang lihim, ngunit hindi na ito kasing bigat ng dati. May kakaibang kapayapaan siyang nararamdaman, parang alam ng kanyang puso na malapit na ang oras ng katotohanan. Hindi niya alam kung paano ito mangyayari, ngunit alam niyang kapag dumating ang sandaling iyon, wala na siyang itatago. Ang insidenteng nagsimula sa pagwisik ng putik ay ngayon ay nagiging simbolo ng pagbubunyag. Ang dumi na minsang ginamit upang maliitin ay unti-unting nagiging liwanag na maglalantad ng katotohanan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong ay hindi na kung sino ang tama o mali, kundi kung sino ang may lakas ng loob na harapin ang katotohanan kapag ito ay tuluyang lumantad. Habang papalapit ang sandali ng pagbubunyag, ang emosyon ay lalong umiigting. Ang bawat kilos, bawat desisyon, at bawat alaala ay tila naghahanda sa dalawang babae para sa isang katotohanang hindi na kayang pigilan. Ang kwento ay nasa puntong hindi na maaaring umatras. Ang nakaraan ay kumakatok na sa pintuan ng kasalukuyan. At sa oras na iyon, isang bagay ang malinaw, ang mahirap na babaeng minsang hinamak ay hindi na lamang isang tahimik na saksi ng sariling kapalaran. Siya ay susi sa isang katotohanang kayang baguhin ang buhay ng mayamang babae magpakailanman.
Ang tanong na lamang ay kung handa na ba silang dalawa sa darating na paggising. Dumating ang panahon na ang katahimikan ay hindi na sapat upang itago ang bigat ng katotohanan. Ang mahirap na babae ay matagal nang handa, ngunit ang mundo sa kanyang paligid ay tila ngayon lamang nagiging handang makinig. Ang mga alaala na minsang pilit niyang ikinulong sa pinakaloob ng kanyang puso ay unti-unting lumalabas, hindi bilang mga sugat, kundi bilang patunay ng isang buhay na isinakripisyo para sa iba. Maraming taon ang nakalipas mula nang gawin niya ang desisyong iyon, isang desisyong nagbago ng lahat. Noong panahong iyon, wala siyang yaman, wala siyang kapangyarihan, at wala siyang impluwensya. Ngunit mayroon siyang isang bagay na hindi mabibili ng pera, ang kakayahang magmahal ng walang kondisyon. At dahil sa pagmamahal na iyon, pinili niyang tahakin ang landas ng pananahimik. Ang mayamang babae ay patuloy na nababalot ng pagkalito. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na hindi niya masagot. May mga dokumento, alaala, at mga piraso ng impormasyon na unti-unting nagtatagpo, bumubuo ng isang larawan na hindi niya kailanman inasahan. Sa bawat pirasong nabubuo, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat sa kanyang dibdib. May isang katotohanan na pilit niyang tinatakasan, isang katotohanang matagal nang nakabaon sa likod ng kanyang marangyang buhay. Ang mga alaala ng kanyang kabataan ay nagsimulang bumalik, hindi bilang masayang alaala, kundi bilang mga tanong na matagal nang naghihintay ng sagot. Sino ang tunay na nag-alaga? Sino ang nagbigay ng lahat kahit walang kapalit? At sino ang iniwan sa anino ng limot? Ang mahirap na babae ay maihawak na katotohanang kayang gumuho ang mundong itinayo ng mayamang babae. Ngunit sa kabila nito, wala siyang galit sa kanyang puso. Ang kanyang emosyon ay halo ng lungkot at kapayapaan. Lungkot dahil sa mga taong nasayang sa katahimikan, at kapayapaan dahil alam niyang ginawa niya ang tama. Unti-unting nabubunyag ang koneksyon ng kanilang mga buhay. Ang mga sakripisyong ginawa ng mahirap na babae ay hindi basta-basta. Siya ang naging sandigan sa panahong walang ibang gustong tumayo. Siya ang nagdala ng responsibilidad na hindi kanya, at siya rin ang nagbitiw upang bigyan ng mas magandang kinabukasan ang isang buhay na mas mahalaga kaysa sa sarili niya. Ang mayamang babae ay nagsimulang makaramdam ng pagsisisi, kahit hindi pa lubos na malinaw sa kanya ang buong katotohanan. Ang kanyang kayabangan ay unti-unting natutunaw, pinapalitan ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman, pagkumbaba. Sa kauna-unahang pagkakataon, napagtanto niya na ang yaman at kapangyarihan ay walang halaga kung itinayo ito sa paglimot at pagtalikod. May mga ebidensyang hindi na kayang itanggi. Ang mga ito ay tahimik na nagpapatunay ng isang nakaraan na pilit binura. Sa bawat patunay, mas lalong lumilinaw na ang mahirap na babaeng minsang hinamak ay hindi lamang isang estranghero. Siya ay bahagi ng mismong pundasyon ng buhay ng mayamang babae. Ang emosyon ay umabot sa sukdulan ng tuluyang magsanib ang lahat ng piraso ng katotohanan. Ang putik na minsang ibinato ay ngayon ay tila bumabalik, hindi bilang dumi, kundi bilang simbolo ng pagkakasala. Ang kilos ng pangmamaliit ay naging paalala ng pinakamalaking kasalanan, ang pagtalikod sa taong nagmahal ng lubos. Ang mahirap na babae ay hindi humingi ng pagkilala. Hindi niya hinangad ang pagbawi ng mga nawala. Ang tanging nais niya ay ang katahimikan ng konsensya, ang malaman na ang katotohanan ay hindi na itinatago. Para sa kanya, sapat na ang makita na ang liwanag ay tuluyang sumilip kahit pa ang kapalit ay muling pagharap sa sakit. Ang mayamang babae ay ngayon ay nasa gitna ng pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Hindi ito pagsubok ng kayamanan, kundi pagsubok ng pagkatao. Ang tanong ay hindi na kung kaya niyang panatilihin ang kanyang posisyon, kundi kung kaya niyang harapin ang bigat ng katotohanang matagal niyang tinakbuhan. Sa puntong ito, malinaw na ang kwento ay hindi na tungkol sa putik, yaman o kahirapan. Ito ay kwento ng isang ina na nagsakripisyo at isang anak na nakalimot. Isang kwento ng pagmamahal na hindi humingi ng kapalit at ng konsensyang unti-unting nagising. Habang papalapit ang huling yugto, ang emosyon ay nananatiling mabigat. Ang tanong na lamang ay kung anong uri ng tao ang pipiliing maging ang mayamang babae matapos malaman ang lahat. Ang katotohanan ay nasa harapan na niya, hubad, malinaw at hindi na kayang itanggi. At sa anino ng lahat ng ito, ang mahirap na babae ay nananatiling matatag. Hindi bilang biktima, kundi bilang patunay na ang tunay na yaman ay nasa sakripisyo, pagmamahal, at lakas ng loob na harapin ang katotohanan, kahit pa masakit. Dumating ang sandaling hindi na kayang takbuhan ng sinuman ang katotohanan.
Ang mga lihim na matagal na itinago ay tuluyan ng lumantad, at ang bigat nito ay parang alon na sumalpok sa lahat ng natitirang panlaban ng mayamang babae. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang yaman, impluwensya, at kapangyarihan ay naging walang silbi sa harap ng isang katotohanang hindi kayang bilhin o burahin. Ang kanyang mundo ay tila gumuho, hindi dahil nawala ang kanyang ari-arian, kundi dahil nabasag ang imahe na matagal niyang itinayo tungkol sa sarili. Ang babaeng pinili niyang maliitin, hamakin, at dungisan ng putik ay ang mismong taong naging ugat ng kanyang buhay. Ang taong nagsakripisyo ng lahat upang siya ay mabuhay ng maayos, ngunit piniling manatiling tahimik at malayo. Sa loob ng maraming taon, ang mahirap na babae ay nabuhay ng may sugat sa puso, ngunit may kapayapaan sa konsensya. Hindi niya kailanman ginamit ang katotohanan bilang sandata. Hindi niya ito ibinunyag para maghiganti. Ang kanyang pananahimik ay bunga ng pagmamahal, hindi ng takot. At ngayon, ang pagmamahal na iyon ang mismong dahilan kung bakit mas masakit ang pagsisisi ng mayamang babae. Unti-unting napagtanto ng mayamang babae na ang bawat yabang, bawat mapangmataas na kilos, at bawat pag-apak sa kapwa ay bumalik sa kanya ng mas mabigat. Ang putik na minsang ibinato niya ay hindi kailanman natuyo sa kanyang konsensya. Sa halip, ito ay naging marka ng kanyang pinakamalaking pagkukulang bilang tao. Ang alaala ng insidente ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang eksenang iyon ay ngayon ay puno ng bagong kahulugan. Hindi na ito simpleng pangmamaliit, kundi isang simbolo ng pagtalikod sa pinagmulan. Isang paalala ng kung paano niya hinusgahan ang isang tao base sa anyo at kalagayan, hindi sa sakripisyong ginawa nito. Ang mahirap na babae ay nanatiling tahimik hanggang sa huli. Hindi siya naghanap ng hustisya sa mata ng lipunan. Para sa kanya, sapat na ang malaman na ang katotohanan ay hindi na nakatago. Ang kanyang puso ay pagod na sa galit, kaya't pinili niya ang kapatawaran bilang huling regalo sa isang anak na minsang naligaw ng landas. Ang mayamang babae ay dumaan sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ang pagsisisi ay hindi agad naging kapayapaan. Ito ay masakit, mabigat, at puno ng luha. May mga gabing ang konsensya ang naging pinakamalupit na hukom. Hindi na siya makapagtago sa likod ng anumang titulo o pangalan. Siya ay isa na lamang taong humaharap sa sariling pagkakamali. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw. Hindi biglaan, hindi madali, ngunit totoo. Natutunan niyang ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kakayahang kumilala ng pagkukulang at magbago. Ang kayabangan ay napalitan ng kababaang loob, at ang pagmamataas ay napalitan ng tahimik na pagninilay. Ang kwento ng mahirap na babae ay hindi kwento ng pagkatalo. Ito ay kwento ng lakas. Lakas na manahimik kahit may karapatan magsalita. Lakas na magmahal kahit walang kasiguruhan ng pagbabalik. At lakas na magpatawad kahit ang sugat ay malalim. Sa huli, ang mayamang babae ay naiwan na may isang malinaw na katotohanan, hindi sapat ang magsisi kung walang pagbabago. Ang tunay na pagsisisi ay nasusukat sa mga kilos pagkatapos ng katotohanan. At sa puntong iyon, nagsimula siyang mamuhay hindi upang patunayan ang sarili sa mundo, kundi upang ayusin ang nasirang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang mahirap na babae ay unti-unting humakbang palayo sa bigat ng nakaraan. Ang kanyang misyon ay natapos na. Hindi siya naghahangad ng pagkilala o gantimpala. Ang kanyang gantimpala ay ang katahimikan ng puso, ang malaman na ang pagmamahal na ibinigay niya ay hindi na sayang kahit pa dumaan ito sa mahabang panahon ng sakit. Ang putik na minsang naging simbolo ng pangmamaliit ay tuluyan ng nagbago ng kahulugan. Ito ay naging paalala na ang bawat kilos ay may balik. Na ang mundo ay maaaring manahimik, ngunit hindi kailanman nakakalimot. At na ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay laging may tamang oras ng paglabas. Sa huling paghinga ng kwento, malinaw ang aral na iniwan ng kanilang mga buhay. Ang yaman ay maaaring mawala, ang kahirapan ay maaaring malampasan, ngunit ang konsensya ay laging mananatili. Ang tunay na dignidad ay hindi kailanman nadudungisan ng putik, at ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman humihingi ng kapalit. At sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang nanatiling totoo, ang isang babaeng piniling manatiling mahirap ay mas naging mayaman kaysa sa lahat, dahil dala niya ang kayamanang hindi kayang bilhin ng mundo, isang pusong marunong magmahal, magsakripisyo at magpatawad hanggang sa huli.